Dear Kuya Poy, sobrang sakit pala sa pakiramdam kapag ang sariling girlfriend mo ay gumanti sa'yo matapos ang pambababaeng ginawa ko. Ako pala si Anton, 27 years old, isang overseas Filipino worker and currently nasa long-term relationship. Oo, Kuya Poy, aminadong babaero ako. At sa sobrang dami kasi na nakadate ko, ay hindi ko na mabilang pa ang mga babaeng dumaan sa aking palad. Yan ay kahit ilang beses pa akong nahuli ng matagal ko ng kasintahan na si Marga. Imbis kasi na matinag sa kanya ay nagpatuloy pa rin ako sa kalokohan ko. Pinagsisihan ko naman ang ginawa kong kasalanan sa girlfriend ko, Kuya Poy, at masaya naman ako na napatawad niya nga ako. Siyempre, gaya ng iba ay gusto ko rin na lumagay na sa tahimik na buhay at bumuo na ng sariling pamilya kasama ang babaeng tumanggap sa akin sa likod ng mga pagkakamali ko. Ang gusto ko kasi ay siya na talaga ang makasama ko habang buhay. Okay na sana ang lahat, pero dumating ang isang araw na hindi ko aakalaing mangyayari pala sa tanang buhay ko. May isang babae kasi na nag-chat kay Marga na isa sa mga naging babae ko noon, Kuya Poy. Hindi ko alam kung anong pakay niya at kung bakit niya nagawang i-message pa ang girlfriend ko. At dito niya nga ibinulalas ang lahat ng ginagawa namin at bukod pa dyan ay nagawa niya rin na isend ang aming mga usapan at conversation. Sobrang nanlumo si Marga sa nalaman niya. Matapos ang pangyayaring yon, Kuya Poy, ay sigurado na si Marga na wala na talaga akong pag-asa pang magbago. Labis-labis daw siyang nasaktan sa nalaman niyang pasabog mula sa dati kong nakarelasyon. Samantalang ako tanging sorry na lamang ang paulit-ulit kong binibigkas sa kanya dahil wala na rin akong alam pang ibang paraan at iba pang sasabihin kung papaano ko mapapahupa ang nararamdaman niyang galit at sakit mula sa kanyang puso at kalooban. At some point, nagbago ang pakikitungo ni Marga sa akin. Sobrang dry ng mga usapan namin. Malayo sa dating masaya at matamis na aming relasyon. Hindi ko kinausap, Kuya Poy, ang long-term girlfriend ko sa pag-asang maiibsan ang sakit na dinadala niya kung hindi ko siya pipilitin at kukulitin. Akala ko pangkaraniwan lamang ito sa mga dati kong nagawang kasalanan. Akala ko, mabilis niya rin akong mapapatawad, pero this time, sobrang layo nito sa dati naming sitwasyon. Lumabas na rin kasi si Marga kasama ang iba't ibang lalaki. Ang totoo niyan, wala akong ideya kung ano ang ginagawa nila o kung may nangyayari ba sa kanila na mga nakakasama niyang lalaki. Ang alam ko sa sarili ko ay gumaganti sa akin ang girlfriend ko, pero wala akong magawa. Dahil yan ang kabayaran at kapalit sa ginawa kong panloloko sa kanya sa mahabang panahon. Kuya Poy, sobrang sakit pala sa pakiramdam kapag ang sariling girlfriend mo ang gumaganti sa'yo. Ikinwento sa akin ni Marga ang lahat ng ginawa niya matapos siyang sumama sa iba't ibang lalaki. Gaya niya ay labis din akong nasaktan. Ang depensa naman niya ay nadala lang daw siya ng lungkot at sama ng loob sa naranasan niya sa akin. Humanap lang daw siya ng ibang lalaki na makakaunawa sa pinagdaraanan niya. Ang pangit nga lang ng karanasan namin. Pero doon na nga nagsimula na maging matured ang relationship naming dalawa ni Marga. Hindi ko na talaga siya tinake for granted at iniwasan ko na rin ang mga dati kong gawain na humahantong sa panloloko at sa cheating. Akala ko okay na. Pero maya't maya pa rin ay binabagabag pa rin ako ng isa sa mga lalaking nakakausap ni Marga. Hindi ko kasi alam kung makakayanan ko na malaman kung may nangyayari sa kanila. Papaano, Kuya Poy, kung magkita ulit sila ng lalaking yon habang nasa malayo ako? Hindi ko alam kung kakayanin ko ang matinding overthinking. Sana po ay mabigyan ninyo ang kasagutan o ng kasagutan ang problemang ginawa ko sa relasyon naming dalawa ni Marga. Maraming salamat sa pagkakataong maging tampok na kwento
ang storya kong ito sa Dear Kuya Poy. Hanggang dito na lamang, lubos na gumagalang, Anton. Dear Kuya Poy. Alam mo, totoo Anton, ang sinasabi mo sa unang bahagi ng sulat mo na mahirap mapaghigantihan sa kasalanan na nagawa mo sa girlfriend mo. Yan ay kung totoo ngang gumanti siya sa'yo. Kasi hindi ka sigurado. Puro ka duda. Puro duda lang ang meron ka. Nakikipag-usap siya sa iba, oo. Yun ang sinabi ng girlfriend mo. Pero makipagsiping na tulad mo ay hindi ka sigurado. Sa ngayon, alam kong napakabigat talaga ng bagahe na bitbitin mo, Anton. Pero papaano naman si Marga na makailang beses mo nang ipinaranas sa kanya yung pagtataksil mo at yung magpasa hanggang ngayon ay kumakapit pa rin sa relasyon na meron kayo. Papaano siya? Alam mo, dalawang options ang meron ka sa nakikita ko. Ang unang-una, yung pinakamadali. Sumuko ka na. Pakawalan mo na si Marga at pakawalan mo na rin yung sarili mo sa mga duda at magbago ka na talaga hanggang sa makatagpo ka ng panibagong makakarelasyon. Pero may pangalawa pa, ilaban mo ang relasyon na meron kayo basta't buo ang loob mo, Anton. Siguraduhin mong mas malaki pa rin ang pagmamahal mo kaysa doon sa pride at doon sa pagdududa na meron ka. Unang paraan para ilaban si Marga, tigilan mo ang pagiging takot mo sa sarili mong multo. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy.